In case kailangan natin ng review sa ating pag-uusapan, tatlo lang agenda natin ngayon. Itong best practices ng ating CMC at DC, tapos yung pong reporting natin, tapos yung UPG Ministry Partners observation na gagawin ng ating pong galing sa mga IHQ. Other than that, if you have other questions or something to brought up, concerns, sabihin niyo po mamaya. So quickly now, just want to share ito pong ating guidelines. Nakita niyo po? Opo. Yes. Pinadala ko na po ito sa inyo. Tapos, i-rundown ko lang po ito. Bali, isinulat na lang natin itong mga guidelines na ito for effective. Ito ang best practices natin. Una, at we expect na ito po ang ginagawa ng lahat ng mga RLTs natin dahil po we would like to synchronize ang ginagawa ho natin sa vision meeting at saka sa ministry training. So, una, OCC vision meeting guidelines. Nakikita niyo po ba? Malino ba? Maliit or whatever? Yes. Okay lang po. Okay lang. Kahit nasa sino nasa cellphone? Ako Wala. po, nag-cellphone. Okay, naka-cellphone ka pero malinaw naman. Malinaw po. Okay, invitation. Sa ating pong vision meeting, invite 50 churches to each vision meeting. And potential pastors are encouraged to bring their ministry team leader to vision meeting. So yan po ang una. Kaya may tanong po ba kayo rito? Nagawa po ba? Sa invitation para sa vision meeting, pwedeng pastor lang or dapat kasama niyang team leader? In-encourage na natin na makasama ang kanilang ministry team leader para marinig na nila yung vision at saka sila rin po ang a-attend sa susunod na ministry training. Okay po. Pwede naman si pastor na ang kanilang ministry team leader, kasi pagdating po ng ministry training, ang tawag natin integrated ministry training or ministry training, pareho din po yan. Ilan ang dapat mag-attend sa ministry training? Tatlo. Tatlo. Okay, tatlo. Kaya pwedeng sa vision meeting ay isama na nila yung tatlong yon. Basta ang pinag-uusapan natin, sa isang vision meeting, 50 churches lamang, 50 churches lamang ang para mas magaan, madaling maintindihan. Huwag yung sobrang dami kasi dati-rati kahit ilan, 100, 200 vision meeting. So 50 churches po pinag-uusapan natin, churches. Kaya sa invitation po ninyo ng vision meeting, pwede niyo na pong sabihin doon na although hindi tayo nagpapa-pre-registration, pwede niyo na sabihin doon first come first serve. The first 50 churches ang i-cater ho ninyo. So pwede niyo nang gawing maliwanag yan sa invitation po ninyo na ipapakalat. So pagdating po ng panahon na or time na meron na po kayong vision meeting, may susobra, may kukulang. Pag yung sumobra,
Di pagkulang pa, sa sunod, sila yung magiging priority natin na kukunin. Sa karanasan niyo po ba, lahat po ba ng mga churches na nag-attend ng invitation sa vision meeting, tuloy-tuloy ba silang kumukuha ng training? Merong Sige, hindi. randomly. Sino pwede sumagot? Experience ko po, Pastor, sa Central Luzon, merong hindi. Kasi nung sinabi na mayroong tayong sariling discipleship materials at TTJ, ayaw na nila kasi may sarili daw silang curriculum. Okay. Ayan, katulad yan. So, clear yan. Yung iba. May question pa tayo rito sa number 1. Okay na siguro po, sir. Okay na. So, number 2 tayo. Frequency. Hold 2 vision meetings per 1 CB. Walang tanong? So, syempre, pag dalawang vision meetings, isang CB, dalawang budget yan. Kaya, dahil dalawang vision meeting po kasi 50 churches lang ang ating ini-encourage. Yan na ho ang ating standard na gagawin sa buong Pilipinas. Okay? Yan. Pangatlo, kung meron man tayong number 2 pala, kung meron man tayong RLT na ginawa lang nilang isa, i-coach nyo na lang na gawing dalawa. Kasi pag ginawa nilang isa yon, lalabas na 100 ang kanilang vision meeting na mga churches o pinag-usapan natin hindi tao. Churches. So, kung yung 100 churches magdala din dalawa, abay 200 na ho yan. Malaki na yan. Dami ng attendance niyan. Kaya in-encourage natin po na 50 lang. Kasi kahit sila kung yung 50 yun, magdala sila ng 3, 120 na ho yun eh. Marami na talaga. Ang mahalaga, maintindihan nila yung vision meeting. Lalong-lalo na sa vision meeting, doon natin pinaliliwanag yung application form. At ang instruction natin sa application form, isa-isahin nila yon at clear na nakasulat ng malinaw yung kanila mga pangalan, church, telephone number. At isauli po ninyo sa municipalities pag hindi nyo mabasa. Kasi karanasan natin yan, ang hirap isulat o ilagay, i-encode doon sa master file. Mahirap na rin balikan, lalo na pag hindi natin kilala yung mga churches. Yan po. Kaya gusto natin na maliit lang ang attendance. Pangatlo, OCC brochure. Alam niyo po itong OCC brochure? Each municipalities must receive 1 OCC brochure during vision meeting. Yes, po. Yes, Naalala yes. niyo brochure? Yung Tama one piece ba ito? lang. One piece back to back. Yung 1 piece back to back. Yan. Yung LC natin na nakakaalam, kung meron, kaya tanongin kaagad natin ng LC. Dahil itong brochure na ito, dito pinaliliwanag maigi. Malaking tulong na pinabubuo natin sila. We are now implying to them that they will build up their ministry team. Nandito yun. Okay? Now, gives back self responsibility. Each MP is responsible for stewarding
a maximum of 100 shoeboxes. Hindi naman 100% ng mga churches 100 ang kinukuha. Tama po ba? O Iba 50. ang iba talaga 50, no? Yeah. Mga ilang porsyento kaya ang ilang percentage na ministry partners na 100 gift boxes ang kinukuha? Estimate nyo lang po. Hula lang, hula. 95%. 95%. So marami-raming 100. Okay. Number 5, application forms must be filled up legibly and submitted within the deadline, including the requirements. Now, we encourage dito na right there and there, after the vision meeting, ibigay na nila yung application form. Una, ma-guide natin sila. Pangalawa, ma-review na kaagad natin yung application form. Kung malinaw yung pagkasulat nila at naintindihan nila na 68% ng kanilang shoeboxes na kukunin ay materials yun. May tanong po doon sa 68%. Nandun po yan sa ating application form kung napansin nyo po. May comment kayo doon? Wala na po. Okay. Yung deadline ng requirements, yung requirements na naman, nandun po naman sa PowerPoint, tama? Yes po. At nakasulat po doon. Okay, number 6, yung list of children. Dito, noong nag-inquire ako sa iba mga RLT, SRLT natin, ito, hindi na sunod. List of children must be submitted 1 week after attending the ministry training and before the pick-up of materials and gift boxes. Ano po ang pinaka-logic bakit kailangan isubmit ang list of children 1 week after? Bakit po? Anybody? Kasi maghanap pa sila pastor ng mga bata kung saan sa kanilang community kunin. Okay. Tama po. Oo. Ano pa? Kasi doon, pastor, sa training, meron doon parang prayer for the children, visualization. So, Yes. Oo. dapat doon pa lang pinagpipray pa lang nila. Tapos saka sila kukuha. Correct. So, may napag-alaman ako na doon sa vision meeting pa lang, may dala na sila mga requirements, lalo na may dala silang list of children. So, kung meron silang dalang list of children, ito yung lumang Practice. best practice. Ito yung Oo. lumang best practice. Ngayon po, nung nag-integrated ministry training ho tayo, hindi na. Nung kinumbined na, dati ko kasi hiwalay ang CMC, may training ang CMC, may training ang discipleship. Hiwalay po yun. Pero ngayon, pinagsama na tayo ng discipleship. Yun kaya naging ang tawag integrated. So, yun po. So, if they submit the list of children during or before the ministry training, it defeats the training natin doon sa visualization. Kaya tama yung sinabi niya. May visualization doon kung saan kukuha. Na may mga RLT na nakapag-submit yung mga ministry partners ng list of children during vision meeting kasi hindi siguro naging malinaw sa kanila or yun ang nasa utak pa ng mga datihan na mga TC, PC, RC,
Yun. Eh, syempre, pag bago kang CMC, DC, eh sa haba ba naman ng training natin, baka hindi natin masyadong napakinggan itong guidelines number 6. No? Kaya minsan, yun ang nangyayari. Okay? So, in other words, when the ministry partners submit the list of children during vision meeting, yung luma po yun. Eh lalo na, ang naimbitahan pa natin ng mga churches, mga nakailang beses na nakakuha noong nakaraan. Tama. Eh, alam na nila ang ang proseso. Eh nagbabago ang proseso eh. Ang ating pong manual na ginagamit, training guide na palagi na update. Okay? So, ayan. O, dito tayo naman sa OCC Ministry Training Guidelines. Ito ho. Training event size. Each OCC Ministry Training event should have 50 to 60 participants. Siyempre, pag ministry guide, ang may hawak nito, ang discipleship na. Tayo, vision meeting. Dito, bida naman ang discipleship. Mga DC 8. So, 50 to 60 participants. So, ibig sabihin, mga 18 to 20 ministry partners. Yan po ang... Kaya gusto natin ng smaller group kasi mahaba ang training natin eh ng ating ministry training. Kaya mas maliit na grupo, mas madali nilang maintindihan. At least, pag sobrang dami, mahirap. Dati-rati ho, nagme-ministry training sa loob ng basketball court. May nakita ako. Okay? Kasi nakapost sa sa Facebook. Nakakamot na lang kami ng ulo. Kasi mahirap pag ministry training sa basketball court. Ang hirap nun, tapos 6 hours ang training natin. So each MP must present ministry partner's account number during the ministry training registration. Mahalaga itong ministry partner's account number kasi ito yung ating control ng mga ministry partners na a-attend sa atin. Kaya minsan, pag sila'y pasado na sa atin at mag-a-attend na sila ng ministry training, binibigyan na natin sila ng control number. May naranasan na po ba o narinig kayo na sa ministry training may pumunta pa na supposed to be hindi naman kasama? May nangyayaring ganyan. Ang ministry training, dapat naka-attend na sila ng vision meeting. Pero may pumupunta pa sa ministry training na hindi naman nakapag-attend ng vision meeting. So, para makontrol po yon, meron tayong ministry partner account number na binibigay na doon natin yan ilalagay sa ating master file. Number 2, training team. Each event must conducted by 3 trainers, si DC, si CMC, at isang volunteer trainer certified in TTT. Meron po pa, sa ngayon po, may mga volunteer trainer pa tayo. Allowed pa yung volunteer trainer. Hindi po sila katulad natin na volunteer. Hindi sila DC, TC, RC, PC. Hindi sila. Pero sila ay mga seasoned trainer na noong mga nakaraan pa. Panahon pa ng Sister Yoli, nagtuturo na sila. Meron pa ho isa ngayon, mga ganyan. Okay? Pero hindi na sa lahat ng lugar. Dahil ngayon, ini-encourage na ang mga teams, ang team members, ang matutong mag-training. And additional one, administrative
RLT member to ensure orderly and effective training. Mahirap sa training natin. Mahirap sa training pag walang nag-admin. Mm. Mahirap talaga yon. Naranasan ko na yun eh. Kung dalawa lang talaga kayo, tapos may mga darating, walang mag-aasikaso, nagtuturo ka. Kaya 3 o 4. Okay? Ngayon, ito po yung ating best practice. Pag isang CB, 3 trainers. Pag 2 CBs, meron kayo 4 na trainers. Pag 3 CBs, 5 trainers. May tanong po ba rito? Although ito ay hawak ito ng ng itong point na ito, hawak ito ng DC. Okay? So pag 3 container van, meron ang isang RLT. So pwedeng 5 trainers. Kasi marami yan eh. Maraming hindi naman lahat na 5 yon makakasama palagi. No? Kaya at least may reserve na tuturo. Okay? Pastor Francis, for Yeah. example, ang lahat ay naka-TTT. Ang lahat ng team naka-TTT. So pwede silang mag-rotation pa rin? Pwede. Basta naka-attend ng TTT. Kahit matagal na siya ang volunteer natin, halimbawa si TC matagal ang volunteer, pag hindi siya nag-TTT, ang TTT every season. Every season. Pag hindi nag-TTT, hindi pwede magturo. Halimbawa, si Pastor Dan, CMC yan, di ba? Magaling yan, mahusay. Pero nung nag-TTT, hindi siya nag-attend, hindi siya ang lead trainer sa susunod. Lalo na pag may mga bago, hindi niya alam. Kaya ang magtuturo talaga yung nag-attend ng TTT. Yan, kaya every year ang TTT natin. Ang certification natin, ang certified trainers natin, every year natin, sine-certify sila. Okay? Next. Ministry training to CB ratio. There should be 4 ministry trainers per 1 CB. 4. Trabaho naman ito ng DC. Kaya sa isang container van, 4 ang ministry training. Pag 2, 8. Pag 3, ilan? 12. 12. Pero alam niyo po, pag ang RLT natin, ang team natin, alam niyo, sa amin sa taas, sa NLT, pag binigyan namin siya ng 3, minsan 4 eh. Okay? Ibig sabihin, may tiwala yung NLT sa kanila. It's a good indication na yung team na ito kaya niya. Wala siyang, lalo na si Sister Minette, wala siyang problema sa team na ito sa liquidation. Kaya may mga teams na pinipili namin na huwag mo nang bigyan niya ng isang yan. Mahirap yan eh. Ayan, bigyan mo yan, 2. Ayun, gawin natin 3 ito, kayang-kaya nila. So, ayan po yan. Attendance policy, no observers. Substitutions are permitted during ministry training. Ibig sabihin, halimbawa, yung ministry partners natin, absent, siya na muna. Kasi may hindi ho pwede. So, kung sino mahirap yun pag substitute lang siya. Tapos hindi naman siya ang official na nakapag-attend or list, ang kanyang pangalan ay nandoon sa mga ministry training natin.
Only registered ministry training attendees may present the TGJ lesson and serve as gospel presenter in outreach event. Lalo na pag may nag-observe na IFR. Kasi randomly ang IFR po, nagpapaalam sa amin sa NLT kung pwede silang pumunta sa lugar, kung saan sila pwede pumunta. Kami ang nagsasabi na, pwede ka rito, pwede ka rito, pwede ka rito. Or may suggestion po ba kayo IFR, saan kayo tutungo, saan kayo pupunta? Pwede po ba kaming doon sa Davao? O sige ho. Okay, so pag ang IFR nandoon sa outreach event, tapos nung nandoon na sa gospel presentation, tapos hindi yun yung ating nandoon nakalagay sa ating pong training, o di magko-comment na naman ang IFR na hindi sinusunod yung ating proseso. Okay? Kaya sa coaching natin, kung ano yung paano i-present ang gospel, yun na yun, mga kapatid. Isa pa, ang isang magaling na trainer, kung ano yung nakasulat doon sa handbook natin, sa manual, yun na yun eh. Okay? Yun na yun. Eksaktong-eksakto na mga wordings noon. Kung meron mang babaguhin, wag nang lumampas doon sa oras. Kaya nga pala, may sakit pala si no? May sakit si Pastor Jeff. Kaya, kinumusta ko siya eh. So, ilan ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Wala si Pastor Bunso. Okay? So, yan. Number 5, materials for MP. Each MP must receive 3 ministry guides and 1 gospel presentation poster. Ito, teacher eligibility. TGJ teachers must be between 16 to 65 years old. Physically, mentally capable of teaching children age 5 to 14. While ministry partner team leader is encouraged to have knowledge in using FB, Messenger, and Google for easy and immediate communication for reporting. Sa bagay, ito ay nasa pag-recruit ninyo. Kaya isa sa mga tanong sa pagre-recruit, tuturuan pala kayo mag-recruit sa darating na N-Connect natin. At baka dito ulit tayo sa Maynila, N-Connect. Anyway, pinag-uusapan pa namin. Sa pagre-recruit talaga, tatanungin mo kung marunong sa FB, marunong ng Google, marunong ng Excel. O kung hindi man siya marunong ba si Mrs., marunong ba si anak niyo? Kasi pwede naman yun na silang gumawa. Ini-encourage naman natin na bumuo rin. Katulad ko, hindi naman ako gumagawa. Kumukuha ako ng budget, pero hindi naman ako gumagawa ng budget. Pinapagawa ko rito. Pag-liquidate, hindi naman ako gumagawa dito. Pinagagawa ko dito sa church eh. Okay? So, pwede naman yun. 7. TGJ class requirement. To meet the 68% TGJ participation target, 3 TGJ classes teachers must be allowed. Okay? 3 TGJ class teachers be allocated. Now, dati pa ito, na number 8, TGJ teachers to child ratio. Ang ini-encourage natin sa mga simbahan, pag nag-submit sila ng list of children, at least 70, mali, hindi pala. Dito pala sa kabila yan. Ito pala sa classroom, 30 children per TGJ teacher. Okay, sa isang kwarto. Child selection, ito priority. For gift boxes distribution, MP must prioritize
minimum of 70% unchurched children and 30% needy children from the church community. So, ang ibig kong sabihin nito, kasi ito minsan hindi na nabibigyan ng pansin eh. Sa isang ministry partners, 100 shoeboxes po ang hiningi nila. Sa list of children, at least yung 70% yan, unchurched. Ano ho? Or unbeliever. Tapos 30% needy children. Okay? May tanong po kayo rito? The number 9. Klaro na po. Okay Clear. naman po. Okay. Clear. Best practice guidelines on this. Vision meetings can be held immediately after the EndConnect. Ministry training should be held when gift boxes and materials, MG and posters have been shipped to ensure proper allocation and availability. Budget requests for both BM and MP must be submitted separately within 1 month and approved before the schedule. So, alam na natin yan. Master file. Tayo pang gumagawa ng master file. Okay? Kaya ako ginawa ito uli. Review namin. Kasi may nakita. Itong season na ito, vision meeting pa lamang, di ba master file, nakasulat na doon. Yung pinapasulat na yung may sulat na yung list of children. Kaya in-emphasize ulit natin na ang list of children binibigay after ng outreach event. After ng ministry training. IMT. Kasi vision meeting pa lamang, nandoon na sila sa master file. Master file na ang ginamit na attendance. Hindi ganoon ang ating pong best practice. Ang master file ay hindi po doon. Dati ang master file ginagawang attendance. Okay, ngayon hindi. Kasi noon kasi pati mga churches, mga ministry partners, si CMC ang may hawak talaga. Ngayon hindi po, buong team maghanap ng mga ministry partners, ang buong team ang mag-approve ng ministry partners. Yan po. Okay? Kaya yung master file, tayong gumagawa, ang CMC ang gumagawa ng master file. At ang master file, sinasabit din po katulad nito. Tapos na ata tayo sa nagmi-ministry training na tayo, di ba? Ang iba ata nag-release na ng shoeboxes. Pag nag-release na ng shoeboxes, pwede nang isubmit yung master file. Kasi na yun, clear na yun sa atin. Tapos na yung outreach event nila. Kaya yung master file pwede nang ma-submit. CMC responsibility. CMC must invite churches to the vision meeting. Although, ang nagli-lead. Although ang iba, nakita ko, inalat nila si TC, itong churches, pinaghati-hatian nila yung mga churches. Ilan bang churches ang iimbitahan mo? Ilang churches inimbitahan ni DC? Ilang churches inimbitahan ni CMC? Ilang churches inimbitahan? So nag-usap-usap sila. Although, ang mag-i-initiate talaga niyan si CMC.
prepare budget, si CMC ang gumagawa niyan. Kung hindi nyo alam, yan, magpatulong kay RC. Okay? Tayo rin, si CMC rin doon sa vision meeting agenda, yung venue, tayo rin nag-assign ng trainers or presenter. Tayo ang magpapatakbo, lalo na pagdating doon sa outreach event. They must also manage the vision meeting attendance and application form. Hinahanap ng hinahanap ng IFR itong attendance natin. Yan, sa likod nyo, sa likod. Ayan, yan. Hindi makita. Hinahanap eh. Kaya, ito yung gagamitin natin na attendance. Lalo na sa ministry training, 2 beses tayo nagpapa-attendance. Diba? Dahil sa ministry trainer manual natin. Yeah. Pangit, no? Pangit. Hey, Sister Rebby. Good evening, Sister Rebby. Good evening po. Sorry po, kagising lang. No problem. Okay. Ito. Yan, di ba? May training. Yung attendance dito sa likod. So, nahanap ng IFR. Dalawa to eh. Minutes of registration form. Ano yung Pastor Francis, i-gayahin sa Excel format or i-photocopy lang yan? I-photocopy lang o kaya sa Excel format, pwede na doon ang isulat. Ito yung nila, ito yung attendance. Di ba 2 beses na nagpapa-attendance sa ministry training? Umaga, hapon. Minsan hinahanap yan eh, ng IFR. Dati hindi naman nila hinahanap, ngayon hinahanap eh. Okay? Next, DC responsibility. Si DC na yan eh. Si DC must send ministry training invitation to selected MPs after receiving the master file from us. Kasi tayo talagang gagawa ng master file. They also prepare budget requests, etc., etc. Number 7, training teams. Training teams should arrive at the training location the night before if it's 4 or more hours away to conduct briefings and check materials. Kaya ito in-emphasize namin kasi lately ang IFR nagbisita, nag-observe. On that date, late yung simula, late dumating yung mga trainer, late. So, pag late yan, di late lahat. 6 hours yan eh. Kaya, pag 4 hours ang layo, edi, kung maaari, matulog na doon. Kuhaan nyo na sa budget. Kaya, hingin nyo na sa budget, o matutulog kami rito, ganyan. Kasi, i-explain nyo lang naman yan eh. Bakit kailangan nyo ng matulog doon? Malayo eh. Para kinabukasan, ready tayo. Kesa naghahapuhap pag kinabukasan na sa training at late lahat. Okay? So yan ang ibig sabihin niya, training teams. Conduct briefings and check materials. Team briefing. Ensure all teams members are prepared by conducting a briefing before the ministry training. Pag yan ay vision meeting, tayo yan. Kumusta yung sound system? Kumusta yung mga upuan? Yung naimbitahan. Pag DC, ministry training, lalo na. Siyempre, partner tayo dyan sa kanila. Kasama natin sila. I-check din natin lahat. Yung aircon lugar. Okay? Tsaka,
pag may ministry partners na very late na, ipa-attend uli sila doon sa susunod na ministry training natin. Yan ang ginagawa. Okay? 9, debriefing. Ito, madalas hindi na nagagawa. Pero mahalaga, debriefing. After the ministry training, kasi minsan uuwi na eh. Kasi nagra-rush na uwi. Kaya, pero mahalaga mayroong debriefing. Conduct a debriefing session to assess what went well, what should we do better, and areas for improvement. Open communication within the team is encouraged. Lalo na pag nagbisita kayo sa RLT nyo. Debrief muna tayo. Bakit? Yung report sa akin ni Reby, nag-ministry training sila. Tapos, nagbigay na ng shoeboxes. Di tinanong ko, yung pala, binigyan naman pala, yung may schedule na nakapag-attend na last training. Pero yung nag-attend ng currently ng ministry training, sa susunod pa sila makakatanggap. So, valid naman. Okay? Pero meron din akong narinig. Nag-vision meeting, tinuloy-tuloy na ng ministry training, tinuloy-tuloy na ng bigay ng boxes. Naku, Galing. pag sinunod mo yan, tapos tinuruan natin ng mali ang ministry training, build ka sa atin yan. Last year naman, hindi ganyan, tuloy-tuloy tayo ng ganyan. Pag yan ay lumabas sa Facebook, mag-spill out, marinig ng IFR, marinig namin, ano yan eh, ano tawag yan? Investigasyon niya. Kasi mali sa proseso. Okay? Lalo na ngayon, may narinig kami ngayon, yung shoeboxes, pinamigay dahil sa election. Naku, yun. Naku, kuryente yan. Lalo na pag nakarating yan ang dali makarating sa Amerika. Pag dumating pa man din ang balitang yung galing sa Amerika, mag-i-email yan kay Aldi. Within 24 hours yan, umiikot puwet namin yan eh. Kasi kailangan sagutin namin yan. Kaya bababa yan sa inyo. Puntahan yung lugar nito, ano ba ito, namigay daw ito yung picture ito. Binigyan yung bawat barangay kapitan ng shoeboxes. Tignan ganito. Tapos ngayon, nakita ko sa Facebook, tumatakbo pa lang siyang sanggunian barangay, mga ganun. Ano yan eh, kuryente ka dyan pag ginawa mo yan. Okay? TGJ classes, encourage TGJ teachers to hold class for 1.5 hours. To ensure children attend regularly and ensure na 12 lessons, kung ma-shorten yan, siguraduhin yung memory verses are not compromised at the lesson. Yung pinaka-gist ng lesson. Okay, so yan. May tanong ba? Ipapadala ko ito sa inyo. Although meron na kanya, pero inayos ko pa. Para yan, ibaba nyo po yan sa RLT ninyo. Ano ha? Okay. Yes po. Ayan, tapos na. Mabilis na lang. Yan lang naman ang pinakaano eh. Tapos na 9 o'clock, tapos na tayo. Katulad po ng sabi ko, yung report natin. Yung report po natin, pag binangga ko kay Brother Alde, iba. Kaya, paano ba natin masusolusyonan na pag nagbigay ang TC ninyo,
ng report kay Brother Aldi at pag nagbigay kayo ng report niyo sa akin, hindi kami magbabanggaan ni Brother Aldi. Ano ba ang suggestion ninyo para hindi tayo Isang format lang, Pastor. isang format naman binibigay. Bakit hindi tayo nagkakapareho palagay niyo? Baka yung report ng CMC hindi din na-report doon sa PC, dito sa pataas. So dapat mag-collide. Mm. Anong observasyon ninyo? Ano, Pastor, yung sa amin naman, ang nangyayari kasi ay hindi pa ako nakakapag-report sa TC. May report na siya. Sabi Brother Aldi, sabi ko, paano nangyayari yun? Hindi pa kami nakakapag-report sa'yo. Kaya po sinabihan ko siya kahapon. Kasi nag-usap kami personal. Sabi ko, hindi na pwedeng mangyari to sa susunod. Bago ka mag-report, antayin mo muna ang report namin and then pag-aralan natin yan, bakit hindi tayo magkapareho. Para pag nag-submit ka kay Brother Aldi, nag-submit ako kay Brother Aldi, kay Pastor Francis, magkakapareho tayo. Ayun. So, okay naman daw. Let's see. Sana po, mangyari na yan next month. Ang isang nakita ko, kailan nga ba talaga ang deadline ng report? Monthly. Yun. Isa pa yun. Ayun. Kailan nga ba Aya. talaga? Kailan? 20 20 po. 20 galing 20 sa ano RLT, po. 20 sa... 25 yung 25 sa SRLT. Okay. So gawin natin, siguro dapat ilagay ko yan dito. Pwede. Deadline ng report, ilagay ko rito ha. Yes. 20 yes. Saan? 20 Sa RLT. yeah. RLT. LT. Tapos 25th. SRLT. From SRLT naman po. Okay. So ibig Submit sabihin, sa- SRLT, isubmit nyo na sa akin ng 25, tama ba? Opo. Yes. Oo. Kasi yung 5 days na pagitan, ito yung check and balances kung pareho kayo. Mm. Pero sa RLT 20, mag-submit na sila ng 20. Ito, ang nakikita kong dilemma, pastor, hindi pa sila nag-submit. Iwanan nyo na. Kasi may deadline tayo. Okay. Okay? Huwag nyo na hintayin. May deadline tayo eh. Markahan nyo na lang kung sino yung hindi nagbigay. Kasi malalaman ko naman yun eh. Pastor, bakit may kulang dito? Hindi pa ako nag-report eh. Nakalimang buwan na ito, hindi nagre-report ng, ayan, madaling balikan. Opo. Okay? Madaling balikan, madaling sitahin. Hindi naman tayo, iron hand. Pag nakikiusap lang naman tayo ng 20. Pero kaya iwanan nyo na. So, Sige po. ngayon, kasi pag nag-report ng 21, 22, at may dagdag, hindi talaga tayo magkakapareho sa TC. Mm. Para magkapareho tayo, sundin natin yung deadline. Okay? Eh kung yung TC naman, kumuha siya ng 25 pa, nagko-collect pa siya, eh kasalanan na yun ng TC, kaya hindi talaga tayo magkakapareho. Kasi ang binigay mong report kay Aldi, lampas na ng 20, yung lampas sa 20, next month na, di ba? Next month mo na, i-report. Clear? Opo. Yep. Yan ang gawin natin. Noted po. Tapos, kayo naman may palugit ng 20, 21, 22, 23. May 5 days kayong palugit. Mm. So, within that day,
i-ano niyo na. 5 araw lang ng palugit. Kaso hindi talaga siya hindi niya nakikita yung text, di tawagan. Hindi nakikita yung messenger. At least ginawa natin ng paraan. Kesa mag-build up itong mga lapses na yan at pagdating ng August, saka natin sila babawian ng mga tawag, ganyan. Ang hirap ng balikan itong mga report lalo na tapos na yung iba. Ang hirap na mag-recall. Kaya ginawa na natin itong monthly. Dati, mga nakaraang season, hindi naman monthly. Dati noon, quarterly ang reporting. Pero nahirapan kami ni Brother Aldi. Kaya ginawa na namin itong monthly. Kasabay na ng ating meetings. Okay? Okay. So, ayan. Last. Ano na lang, 2 minutes na lang. Last. Yung UPG natin, mga kapatid, napupunta yung ating babalikan ko kayo nito kung sino sa inyo ang merong. Sino Robert, wala kayong UPG, tama Bert? Pastor Robert. Yan. Oh, okay. So, wala sila. So, kung meron kayong Wala. UPG, ang potential na meron, si Sister Reby sa Rizal. So, lakarin natin yan. Sister Reby, parang nakakita ko yung salumpas mo dyan sa may sentido mo. Di bale, matatapos na tayo. Di ko na pahabain to. Okay? Balikan ko na lang kayo personal regarding dito sa UPG. Pastor Okay. Noel, parang meron tayo sa Pampanga. Central, no? Pampanga. Apo, Pampanga. So, balikan ko kayo niyan pag sinabi ko na kay Brother Alden na meron tayong mga potential na ganito. Tapos, sabihin ko na kay Pastor Jim Corpus. Yan, that's it. Tapos na ating meeting. Okay? So, ngayon lang humaba yung meeting natin dahil dito sa guidelines na ito. So, that's it. Maraming salamat, Pastor Henry. Ikaw na pong mag-pray. Sige po. Meron pa ba kayong concern? Wala? Sorry po, sorry. Meron kayo tatanong? Clarification? Kung wala na. Kung wala na, sige, go ahead, Pastor Henry. Yes. Father, we thank you for this opportunity of having this information. Thank you, God, for enhancing us, and thank you for using Pastor Francis. Thank you for his life, and even in this ministry. We believe, Lord, you called us to this ministry to deliver the message to the people around nearby in our churches. Thank you, Lord, for continuous guidance on us. And we believe, Lord, it is only you can give us this opportunity. Bless also, Lord, our ministry even tomorrow. Thank you, Lord, for your presence. We give to you all the glory, the praises as we close this meeting. In Jesus' name. Amen. Amen. Pastor Amen. Angie, Amen. Pastor Angie, makakapagpuan ka ba para mag-picture tayo? Opo, Pastor. Sige, patingin ang mukha mo. Wala Opo. naman sa... Sige, yung video, Ay, nako. may na ba? Pag-picture tayo. Wala, nice. Okay. Wala. Ayan. Ano ba? Nasa CR ka ata eh. Ano? Yan, ano ba yung picture? Joke Buksan ang lang. kamera. Camera. Wait lang. Wait lang daw. We can wait for eternity. Okay? Pag dito po, ang EnConnect natin, magkaroon tayo ng isang araw na mag-meet tayo, mag-usap tayo. Dito EnConnect, tapos
ipasyal natin kayo ni na Pastor Noel at saka Pastor Reddy sa nagkaroon tayo ng time fellowship dito sa Metro Manila. Ipasyal namin ho kayo. At pag pumunta kayo, Robert, Pastor Robert, Henry, Pastor Angie, mapunta Opo, kayo sir. rito sa Maynila, no? Yes, Just yes. ring the bell, no? Fellowship tayo rito. Yes. May kape naman dyan sa Thank saan you. rito, ha? Kung gusto Yeah, niyo po. sunduin ko kayo sa airport, no problem, sabihin niyo lang. Okay? Yeah. Dinig ko daw bagong sasakyan ni Pastor Francis eh. Sige. Ready? Ngiti. 1. Ngiti. Labas ngipin. 1, 2. Okay, sandali sandali. Tingnan ko nga muna kung ano. Kung nandito, sandali lang. Dinedevelop pa po. No? Dinedevelop. Okay. Ayan na. So, maraming salamat po. God bless you. Thank you. God bless. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. God bless. Bye-bye. I-off ko na. Bye. Apa.